Sa pagsisimula ng ikalawang linggo ng Enero ng bagong taon, nagsagawa ng trilateral virtual meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Pangulong Joseph Joe Biden Jr. ng Estados Unidos at Punong Ministro Ishiba Shigeru ng Japan. Tinalakay nila ang mga nagawang hakbang mula nang ipasa ang Trilateral Joint Vision Statement noong April 2024 na nagsisilbing batayan sa pinagsanib na puwersa upang isulong ang inclusive economic growth, emerging technologies, climate cooperation and clean energy at ang pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad sa Asia-Pacific region. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansa, habang pinuri ni Pangulong Biden ang ugnayan bilang isang historic progress lalo na sa usaping maritime security. Naghayag naman ng suporta si Prime Minister Ishiba lalo na sa pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang larangan upang mas lalong palakasin ang alyansa ng tatlong bansa. Sa pagpasa ng national budget para sa taong 2025, sunod-sunod ang naging pagpupulong ni Pangulong Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng kanyang gabinete para pag-usapan ang mga proyektong kanilang isinusulong para sa taong ito. Sa ginawang pulong kasama ang Department of Health, inatasan ng Pangulo si DOH Secretary Teodoro Herbosa na siguraduhin hindi maapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy sa 2025 national budget. Binigyang diin ng Pangulo ang digitalization ng DOH para sa mas epektibong serbisyo nito at ang pagtuon sa preventive healthcare. Patuloy na prioridad ng administrasyon ang social services sa 2025 budget, kabilang ang kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Sa pulong ng Pangulo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, inihayag niya ang kanyang kagustuhan na alisin sa unprogrammed appropriations ang mga programa ng DSWD sa susunod na taon. Sa ganitong paraan, mas mabilis na mapapakinabangan ang government welfare programs. Kanya ring inihayag ang mga mungkahi sa naging resulta ng agency budget review sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at National Expenditure Program kasama ang DSWD. Kasunod nito, masayang tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang Indian Minister of State for External Affairs sa isang courtesy call. Dito kanyang ipinahayag ang kagustuhang itaas ang bilateral relations ng Pilipinas at India, lalo na sa kinakaharap na geopolitical issues sa Indo-Pacific region. Ipinaabot naman ng Indian Minister ang pagbati mula kay Prime Minister Narendra Modi at binigyang halaga ang makasaysayang pagkamit ng ika-75 taon ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyan diin ng Pangulo ang pagkakaroon ng matibay na alyansa sa Indo-Pacific region, pati na rin ang lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at India. Sa pulong kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT, inatasan niya na bigyang prioridad ang Common Tower Program para mapabuti pa ang paghahatid ng serbisyo sa pamahalaan. Siniguro ni DICT Secretary Ivan John Uy ang pinalakas at tuloy-tuloy na operasyon nito sa tulong ng renewal ng mahigit 15,000 free Wi-Fi access point sites na umaabot sa halagang 6 na bilyong piso. Dagdag pa ng kalihim, may 1.5 bilyong piso ang maaaring ilaan para sa mga bagong sites, kasama ang iba pa nitong mga inisyatibong isusulong tulad ng Common Tower Program. Sa ginawang phone call meeting kay outgoing United States Vice President Kamala Harris, tinalakay nila ang pagsusulong ng bilateral relations para palakasin ang kooperasyong pang-ekonomiya, diplomasya, depensa at seguridad. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng makabuluhan at pinalakas na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang kahalagahan ng pagsunod sa international law bilang solusyon sa lumalalang tensyon sa South China Sea. Siniguro naman ng Vice Presidente ang bipartisan support ng Estados Unidos para sa Pilipinas at binigyang pagpapahalaga ang pagkakaroon ng trilateral cooperation kasama ang Japan upang palakasin ang seguridad at katatagan ng ekonomiya sa rehiyon. Binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng direktiba ang Department of Budget and Management o DBM na ibalik ang 400 milyong pisong branding budget para sa Department of Tourism o DOT
upang maipagpatuloy ang magandang nasimulan ng mga Pilipino gaya ni Carlos Yulo, The Voice US Champ Sofronio Vasquez at healthcare workers sa pag-angat ng imahe ng bansa. Sa pulong kasamang ilang miyembro ng kanyang gabinete, napagkasunduan na kukunin ng pondo mula sa contingency fund ng Pangulo. Sinuportahan din ni DOT Secretary Cristina Frasco ang mahakbang ng administrasyon sa pagsulong ng turismo sa bansa upang higit na makalikha ng mga oportunidad lalo na sa larangan ng kalakalan at ang paghikayat sa pagbisita ng mga dayuhang turista. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta para sa patuloy na pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP sa isang pulong kasama ang Department of Science and Technology o DOST. Binanggit ng Pangulo na mahalaga ang nasabing proyekto at kanyang tiniyak na nakakanapan ito ng sapat na pondo upang maiwasan ng mga pagkaantala. Ayon sa punong ehekutibo, ang VIP ay mahalaga hindi lamang para sa kalusugan ng tao, kundi pati na rin para sa mga hayop at halaman bilang bahagi ng paghahanda laban sa mga posibleng pandemya. Sa ginawang pulong kasama ang National Irrigation Administration o NIA, siniguro ng Pangulo ang planong paglalaan ng sapat na pondo upang masuportahan ang mga programang pang-irigasyon sa bansa. Kanya ring binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalaking dam hindi lamang para sa patubig ng lupang pansakahan, kundi pati na rin sa iba pang serbisyo. Kasama sa mga proyekto ng NIA ngayong taon ang Pump Irrigation Sub-Program, Stage 2 ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project, Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 at Special Irrigation Sub-Program. Sa pakikipagpulong kay Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas ng kooperasyon sa seguridad, pangdaigdigang usapin at ang pagsusulong ng free and rules-based Indo-Pacific region. Ipinarating naman ni Foreign Minister Iwaya ang pagbati mula kay Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Kanya ring binigyang halaga ang pagkakaroon ng pare-parehong pananaw at paninindigan ng dalawang bansa upang harapin ang mga pagsubok na kasalukuyang kinakaharap ng buong mundo. Muling pinagtibay ng Pangulo ang pangako ng Pilipinas na palakasin na ugnayang pang-ekonomiya sa Japan at binigyan diin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pakikipagtulungan kasunod ng ginawang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Sa ginawang pulong kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pagpapahalaga sa mga proyektong mapapakinabangan ng taong bayan, kabilang ang mga foreign-assisted projects ng DPWH. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutok sa mga proyektong magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng mga maintenance, feasibility studies at pagresolba sa mga issue sa right-of-way. Sa usaping edukasyon, mariing naghayag ng suporta ang Pangulo para bigyan ng kaukulang pondo ang mga priority projects ng Department of Education o DepEd. Isa na rito ang paglikha ng mga bagong posisyon para sa mga guro, ang Basic Education Facilities Fund at ang DepEd Computerization Program. Sa pulong kasama ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ipinaabot ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang suporta na suriin ang mga estratehiya ng TESDA upang mapondohan ang mga unfunded programs nito. Kasama sa mga nasabing programa ang pagbuo ng Enterprise-Based Training Office at pagtatag ng bagong regional office sa Negros Island Region. Bago matapos ang linggo, nagtungo ang Pangulo sa bayan ng Burauen, Leyte upang pangunahan ang pamamahagi ng mahigit 3,500 housing units na binubuo ng 8 housing sites na ipinagkaloob ng National Housing Authority o NHA. Sa kanyang pagbisita, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga pamilyang naninirahan sa mga housing units na ipinagkaloob ng NHA sa ilalim ng programang Yolanda Permanent Housing Program.
Isa itong programa ng NHA na naglalayong mabigyan ng libreng pabahay ang mga pamilyang naging biktima ng Super Typhoon Yolanda at nananatiling naninirahan sa mga natukoy na hazard-prone areas ng Eastern Visayas. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Ang NHA po ay tuloy-tuloy po ito sa sa kanyang mandato na magbigay po ng pabahay para sa ating mga kababayan na poorest of the poor, and of course yung mga tinamaan po ng calamity and yung mga government infrastructure projects. May mga completed na po, katulad po ng South Long Haul Project, may mga completed na po, and very soon po mag-turnover na rin po natin yan para sa ating mga kababayan. Karamihan po nito almost 90% complete na eh. Yung mga nasimulan po namin 2 years ago and last year po, this year po almost complete na po, and may mga sisimulan pa po kami this year para for the succeeding years po. Dito naman po sa Leyte, ang event po natin today ay turnover po ng mga open spaces and ng management po sa mga LGU. So basically, itong mga sites po na to may nakatira na po, tapos may mga ilang bakante po. So ang ginagawa po natin, turnover na po natin ang mga responsibility na yan sa LGU para sila na po ang mag-validate and mag-check sa mga qualified beneficiaries na titira pa po sa mga bakanting unit na ito. And with regards to the Yolanda Housing Project, we are almost 95% complete. Ito na lang po ang remaining few na turnover po natin para totally po ma-accomplish and 100% complete na po ang Yolanda Housing Project. Now, out of this 3,517, we have already occupied something like 1,963 housing units of all those 8 projects. And so far on the part of the NHA, since it is really a commitment on the part of the National Housing Authority generally, Region 8 is committed to complete the remaining 4,702
to complete 100% of the projects which will be delivered by end of this year. Ang gusto lang talaga ng NHA is we can provide home for the homeless, land for the landless for those affected sa Typhoon Yolanda, considering na 2013 ba ito. But on the part of the NHA, it's better late than never. Malaki po itong bagay na nakaabil po kami dito ng pabahay kasi po yung bahay namin nandun pa yung ng Yolanda. Malapit po kami sa ilog. Tapos bundok din. Tapos mahirap po yung kalagayan namin doon kasi muntikan na kami matamaan ng poste ng kuryente po. Simula po last July, nandito na po kami. We are happy and grateful na binigyan kami ng sariling bahay na namin. Dati, nakatira po kami sa gilid ng tubig, sa loob. Pag binabaha kami. Kasi yung bahay namin, pag umano yung baha, kamit agad talaga yung maanuhan ng tubig. Sobrang thankful po kasi, kumbaga, hindi lahat nabigyan. Kami po ay, kumbaga, biyaya po to sa amin. Napakasaya po na nakatanggap ako ng pabahay po. Kasi po, wala po akong kakayanan na pagpundar ganitong bahay na matibay. Hindi ka na kami mamroblema pag magkaroon ulit ng malalakas na bagyo katulad ng Yolanda. Para sa ating mga beneficiaries na nabiyaan and qualified po na magkaroon ng pabahay mula sa ating gobyerno, pinapakiusap ko po na pag-ingatan nyo po yan, pagyamanin nyo po yan, at bayaran nyo po kung meron man para po maipamana nyo po sa inyong sa inyong susunod ng mga anak, and para po maging po yan para tungo sa isang magandang buhay.